Nako Maris, ito na nga, no? Dahil nalalapit na naman ang undas, nagbabala na ang CBCP laban sa mga tinatawag na sacraments for sale. Ito yung tipong parang binibili mo yung sakramentong kukunin mo dahil panay ang pagtitip kay Father sa tuwing magpapadasal. Uso na nga ba talaga ngayon yan? Alamin natin ang panlasa ng masa mula kay Michael Fahatin. Michael! And Sister Susan, medyo banal ang ating pag-uusap sa ating talagang puntahan. banal. Ito yung kalahagahan nga nitong pagbibigay ng pahalaga sa ating mga yumamahal sa buhay sa pagkapadasal. No? At ang sinasabi nga ng CBCP na bawal na maningil ang ating mga kaparian sa serbisyong ito. Ito ang ating panlasa na masa. Naniniwala po ba kayo na kailangan po yung pare na ipagdasal po yung mga ating mga patay? Natural lang. Bakit po? Para naman yung ang kaluluwa ng ating mga namatay itong maging maligaya sa tabi ng ating Panginoon. Opo. Kailan nagpalabas po ang CBCP na bawal po daw maningil ang mga pare yung pag pinupunta kayo nagpapadasal? Okay po ba yun? Tingin niyo? Dapat hindi nagpapabayad? Oo, dahil yun naman ay sa kaluluwa eh. Bakit kaya magpapabayad? Di panalangin natin maging maligaya ang mga kaluluwa sa atin. So, yun ang servisyo ng mga pare? Ganun? Oo, dapat naman. Libre? Libre. Totoo sila. Kaya lamang, nangailangan din ang tulong ang mga pare dahil paano mabubuhay sila. Hindi natin tutulungan din. Sa pamagitan ng voluntaryong pag-aambag sa simbahan. Okay. Okay naman, oo. Sang-ayon naman ako. Bakit po? Para naman sa ating mga patay, para inaalaala natin sila sa kanilang kinalalagyan. Ang ating maiaalay sa kanila ay ang dalangin na lang. Dalangin po. Iba pong pare nagpapabayad po, nagpalabas po ang CBCP na bawal na po sila maningil. Sa tingin tama po ba yan? Oo, tama naman yun. Dahil pagka ganitong unras, kailangan natin mag-alay tayo sa kanila. Ito ang kanilang panahon. So, kinakailangan naman, siguro, wala nang bayad yun. Libre na. Libre na. Kasi parang trabaho na serbisyo sa Diyos. Oo. Oo. Okay naman. Dahil? Dahil nag-service siya eh. O kahit papaano, nagbibigay siya ng kailangan magbigay sa pare. Kailangan paano? Well, let us obey them because they are the authority when it comes to religious matters. So dapat hindi na nagpapabayad, no? Yan po yun ang sinabi. That is their opinion. That is authorized by the Church, Roman Catholic Church. Sila ng mga pare. Of course, yes. Kasi kung sinabi ng mga nakaka-leaders sila, yes. yun ang dapat gawin. Oh, and they know they know better. Ayan, Susan Marisa, sa puntong ito, makakasama naman natin ang dalawa nagagandahang dilag na may magkaiba, ngunit magkapareho ding mga pananaw ukol sa isyong ito. Si Aling Angelita Aliento at si Aling Ellen Florentino. Kayo muna, ma'am, bakit kayo pumapayag na magbigay nga ito sa ating mga kapareha sa mga serbisyo tulad nito? Ay, volunteer naman yung pagbibigay ko eh. Kung magkano lang yung wala namang hinihingi sa amin na magbigay. Basta kami voluntaryo nagbibigay. Dahil kung minsan kami may padasal. Tsaka nakikita ko ang simbahan, hindi naman pansarili nila, tinutulong din sa mga nangangailangan. May resibo po ito, nakikita sa binabagay. Pag nagbigay ako ng yung halimbawa padasal, may resibo silang ibinabalik sa akin kung magkano ibinigay ko. Ganun. Okay naman, ma'am. Bakit naman sa sinasabi ng CBCP, ba't kailangan sundin ito? Pero para sa akin mas gusto kong magbigay akong bukal sa kalooban ko. Kasi ako talaga yung sarado akong Katoliko. Naman kung sakali naman yung mga sa pare, magbibigay ako, okay din. Kasi para sa simbahan, di naman para sa kanila. Dahil ito, donation ko. Oo. Dahil mapupunta rin naman sa sa simbahan. Tulong ko sa kanila. Pero pag sinabi ng CBCP na wag na, anong dapat gawin? Well, magbibigay ako. Basta yun ang gusto ko. Yun ang nasa, nasa loob ko. Basta kung ano yung maluwag sa akin at gusto ko. Yun ang gagawin ko. Kasi bukal sa kalooban mo nga naman. Yun ang gusto ko. Pero mahalaga ba pagkapadasal sa mga pare sa ating mga yumamahal sa buhay? Bakit hindi? Okay, talagang mahalaga. Kasi alam ko may mga pare, yan naman talagang malapit sa Diyos yan ako malapit din naman ako. Kaya naiintindihan ko naman. Lahat naman yan para sa Diyos, para sa mga tao, para sa lahat. Balik tayo sa inyo, Mama Angelita. Pag pag namimilit yung pare na may halaga, kayo ba ipapayag? Kunyari, may nagbigay ng halaga. Ayaw ko nung may halaga. Basta kung magkano lang yung gusto kong ibigay, yun ang ibibigay ko. Pero
kung halimbawa, inaakala ko na yung na malaking ang halaga ay talagang kailangan ng mga tao, magbibigay ako. Ayan. Ang pagbibigay nga naman, likas sa ating mga Pilipino ito sa ating mga tradisyon sa buhay. Kaya siguro, timbangin na lang natin yung pagbibigay dapat napupunta sa tamang paraan dito sa ating mga simbahan at sa kapakanan ng ating mga siniserbisyuhang mga taong bayan. Balik sa inyong dalawa, Sister Marie, Sister Susan. Salamat, Brother Michael. Ngayong umaga, makakasama natin si Father Francis Lucas, ang Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission ng Social Media. Good morning, Father! Good morning, Father! Ayan, ito, totoong pari ito. Mag-bless muna kami sa iyo. Totoong pari itong ating makakasama ngayon, Father. Sit down po, Father. Naku, ito. Ay, teka, Father, ito ba talagang, yung mga, ano ba tawag natin, mga peking pare, itong gumagawa ba nitong mga sacrament for sale? At saka, ano ba to? Parang, ano kasalanan yun eh. Pagka ba Simonis. undas, Tama ba? saka sila- Simony. Simony, oo. Talaga bang pagka-undas, maraming gumagawa? Hindi, may mga, maraming pari ngayon na peke Oh. na lumalaganap. May mga areas nga na nagmimisa ako, sinasabi sa akin, oh, nalaan namin may peking pari pala. No? Okay, oo. So ngayon, kasi naging kaugalian na natin na nagpapabasbas sa puntod. Oo nga, Ano pa? oo, pagka-undas. Tatapa akong ganyan. Opo. So ngayon, iba yung ginagawa ng simbahan at sinasabi. Kasi halimbawa, yung sinasabi kanina ay hindi yung buong CBCP ang may panukala. O hindi si Archbishop Soc Villegas. Apo, yun sa... Oo, siya yun. Nagpadala siya ng circular no October 1. Kaya lang lately lalabas sa mga news. Okay, apo. So, ang pinapaliwanag niya dito na huwag unang-una manghihingi. Okay. Sabi nga ni Maris, batay kasi sa kasaysayan ng simbahan, yung simony, at babalik pa yan sa Acts of the Apostles, yung sa 8, chapter 8, no? So, meron kasing sorcerer o magician. May ganun ka pala. Oo, kasi marami siyang mahikang ginagawa. Tapos si Philip naman, yung sa apostle natin, si Saint Philip, nag-preach na siya. Pati si Simon, ay naniwala at nagpabinyag kasama ng maraming naging Kristiyano doon. Pero sinusuhulan niya. Nagsusuhuli siya, kaya meron... Doon nagsimula yun. So ngayon Simony. may mga gumagaya ngayon. Oo, kaya yun napaka... Kasalanan yun eh. Kasalanan yun. Kasalanan yun. It's a sin. Talaga yun. Oo. Lalo na yung nagpapanggap na pare. Paano nyo po halimbawa, kayo, magpapabasbas kayo ng inyong mga puntod, ano? Paano nyo ba malalaman kung talagang tunay na pari yan o nagpapanggap lang? Hindi nga dapat nga. Kaya nga, ang mahalaga sa simbahan yung pagiging community. Nakilala nyo yung pari nyo. Opo. Kasi, tama yan. pero yung sinasabi nga ni Archbishop Soc, yung sa canon law, no 1983 ginawa yan, yung revised canon law. Kasi yung unang canon law, 1917 pa eh. So ito 1983. Sinabi dito na sa 947, masama talaga at bawal na bawal ipagbili ang anumang religious na bagay, maging serbisyo, maging kung ano-ano. Pag mahirap yun, baka pagka pinabasbasa mo yung puntod sa peking pare, baka kung saan mapapunta lalo yung... Imbis na sa langit. Ito, Father, bago natin pagpatuloy yung diskusyon natin, makakausap din natin via phone patch, si Miss Angel de Guzman. Siya ho ang officer in charge ng... Mr. Angel. Mr. Angel. Pasensya na po. Siya yung head sa Security Forces ng Manila North Cemetery. Kasi dyan lagi may nahuhuli. Father, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. De Guzman. Good morning po, ma'am. Sa inyo po dyan. Ilan na ho ba ang nahuli yung mga peke pare dyan sa sementeryo na yan, lalo na pag panahon ng undas? Kung meron pero alam ko meron. Ngayon po, ma'am, wala pa po kaming na-encounter na peking paring nagpupunta rito. Pero last year, meron po kami nauling dalawa. Last year, di ba? Dalawa? Oo. Nako. Paano nyo ina-actionan yung ganun ho? Pag nakahuli kayo ng peking pare, ano bang itsura niya? Talagang mukhang pari ba? Oo, nakasutana pa yan. Talagang yung uniform po nung pare, yung bitra suit niya, ganun-ganun din po siya. Ganun-ganun din. Paano nyo nalamang hindi siya pare? Anong ginawa nyo pag-check, pag-verify, di ba? Yung yung binindisyonan niya, parang nagduda sa kanya, kaya pinatawag namin sa opisina, tapos in-interview ko. Nagduda yung binindisyonan niya o yung nagpabindisyon? Nagpabindisyon na puntod ng pamilya. Mahirap yun. Kasi nilalapitan mo sila, ibibindisyonan daw, tapos meron siyang alalay na
naniningil ng Naku, may hindi na dapat sakristan tingilin pa. sa May pamilya. kasama pang alagad. May sakristan. Oo. Magkano yung siningil? Hello po, ma'am. Magkano yung siningil doon sa nagpabindisyon? Na ano po nasa 1.5 yata o 2.5 gano'n. Wow. Okay. Ganun po ba talaga yun? Oo, kaya nagduda po yung pamilya. Oh, Bumaba rito sa opisina namin, pinaimbitahan mo yung pare. At dalawa yung nahuli ninyo, Oo. ha? Dalawang separate Opo. na instance, hindi yung alagad at yung pare. Dalawang magkaibang pari yan. Dalawang impostor po. Ako, impostor talaga. Sa bagay kasi sa laki ng sementeryo, ilan yun? Mahigit 50 hektarya yung sementeryo, di ba? Oo. So dapat Oo. pala Kaya- talagang bago sila magpabindisyon, siguro mag-coordinate muna sa inyo, Opo, dito po sana sa chapel namin, pumunta sila. Pero paano po ba yun? Meron ba kayong listahan ng mga accredited na mga kaparian dyan? O paano Wala nyo po rin kami. ma-ensure na talagang lehitimo yung mga pari na nagbebendisyon? Pinapupunta po namin sila yung malapit na simbahan po dito sa San Roque, sa Beth Lumintres po. Para sila ho yung hindi naman ho naniningil. Hindi po, yung dito sa simbahan dito, yung donasyon lang po ng pamilya kung ano nila. Donasyon, oo. Father, sa ganun po ba, paano nyo ma-differentiate yung offering or donation sa stipend? Ang pinakamahalaga nga guys, nasabi ko, lahat ng sakramento they are not for sale. Okay. So, Lahat dapat ng serbisyo ng pare, they are not for sale. Free. Klaro yun. Libre Klaro. yun. Libre yung serbisyo yun. Kaya lang, ako kayo natuwa dyan, lalo't higit dyan sa mga nagsalita kanina na interview. Gusto ko kang tumulong sa pare. Gusto ko tumulong sa simbahan. So, walang bawal na magbigay. Pero ang bawal yung manghingi. Lalo kung totokohan mo, 1,500. Pag hindi, walang basbas. Hello! Saan naman tayo pupunta niyan? Ano ba normally, magkano ba normally yung mga minimal fees na pwedeng ibigay? Pagdating din sa mga pagbabasbas, dyan sa mga prayers, hindi Walang halaga. binibenta ng pari yan. Wala talagang Oo, pero kaakibat na presyo. ito huwag nating kalimutan. It comes from what is inside you. Kasi kabahagi tayo at ang tinatawag natin steward. Katiwala tayo ng Diyos mula sa buhay natin, lahat ng ating earnings, yan ay nagagaling sa Diyos. Kaya, pag nagpasalamat ka sa buhay mo, tumulong ka sa kapwa mo, bukal sa loob mo lahat na binibigay mo. Ino-offer mo. Yun. Father, dali lang, baka ho tayo magkasala. Si Angel, manghuhuli pa sila ng mga peking pare. Angel, thank you, ha? Maraming po sige po, salamat sa sige, inyo. Alam mo, sige, magiging sige. abala na kayo So, Father, ito na. Dahil ito nga po, mas madalas ito naglipa na kapag ganitong panahon ng undas. Pero baka nga, miski sa ibang pagkakataon, baka may mga nagkakasal din ng may mga peking pare, di ba? Posible. Oo. Posible. Kung akala mo, nagsasama na kayo ng maayos. maluwat. Kaya pala kayo tsaka nag-aaway. Blessed by God. Pero, hindi, Father, kung halimbawa ganyan, ano bang, kasi mahalaga yung mga offerings Yes, din na yan yes. For the maintenance din yan ng parish, at the same time, para sa mga parishioners, di ba? Yung mga nagtatrabaho. So, mahalaga rin yan, pero ang sinasabi nyo lang, mahalaga, walang halaga. Walang halaga. Magkano Yung ibigay mo na bukal sa loob mo. Bukal sa ganon. loob. Kasi kailangan tumulong ka rin sa pare. Hindi nyo lang alam, lalo sa malalayong probinsya, ang dami na sakripisyo, mga pare na halos din makain. Kasi Hindi kayo maniniwala niyan, pero totoo yan. Oo, kasi ibibigay mo sa donasyon sa simbahan, yung pare, itutulong din niya Tutulong niya yan. Oo, Hindi naman niya ibinubulsa yan. Yes. Nako, Father, maraming salamat po sa inyo. Thank you, sa Father, pinagkaloob din yung pagkakataon. Bless Walang us. anuman. Yes. Bindisyonan nyo ang kape at balita. Ating kape at balita ito Tuloy galing natin. sa taas sa Panginoon.